Bless na bless po. Paella. Opo, pero mas masarap po dyan ang pagkain. Yun po ang namiss ko, paella. Nanay Ida. Next week. Mas masarap dyan ang pagkain. Ngayong hapon, ay tayo po dadako na po sa pangangaral ng salita ng Diyos. At nawa ang atensyon, ang inyong puso, ang inyong mga tainga ay mai-focus natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kasi gayon ay kung paano kayo nabusog kanina, ay mabusog natin. Ganon din ang ating mga kaluluwa. Amen. At ayaw natin na uuwi kayo na kumakalam ang inyong sikmura. So, sikmura ng inyong mga kaluluwa. Amen. Okay, so tayo po lahat ay tumayo, tayo po magbuklat ng ating mga Biblia sa aklat po ng Kawikaan. Proverbs chapter 3, verses 1 down to verse number 10. Amen. Okay, sa verse 1 ay lahat po ng lalaki. Amen. Okay? Ang verse number 2, lahat naman po ng mga kababaihan. Ang mga young people at adult women. Okay, verse 1, lahat po ng mga lalaki. Kung yung nakita, say amen. Amen. Alright, so let us read all together now. My son, forget not my law, but let thine heart heart keep my commandments. And verse 2. For length of days and long life and peace shall they all to thee. Let mercy and truth forsake thee. Bind them above thy neck. Bind them above thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Trust Lord in the Lord with Trust all in thine the Lord heart with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own Be eyes. not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy Honor substance. the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. And verse 10, so shall thy barns be filled be with filled with plenty, plenty, and thy presses shall overflow with new wine. Okay. So tayo po lahat ay manalangin panandali, tayo po yumuko. Maraming Diyos, maraming salamat po na kami po ay muling nasa inyong harapan at aming pong hinihiling ang inyong pong gabay at pangungusap sa aming mga puso na muli mong hamunin, bigyan ng init ng aming paglilingkod, ang aming katatagan, ang aming pananampalataya, at minsan pa ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo ang siyang makagawa ng may kapangyarihan sa kalagitnaan ng pangangaral ng inyong pong mga salita. Patawad po sa aming mga kasalanan, lipusin po kami sa lahat ng aming mga kalikuhan, at lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Nakakaupo na po tayong lahat. Yan. Hindi po ba madilim ang aking video? Hindi po, okay po. Okay po. Yan, okay lang po. Kita yung pagpaputi. Alright, so ngayong hapon ay Kita-kita. pag-aaralan ang aklat po ng Kawikaan. Amen. Proverbs. At ito pong aklat ng Kawikaan ay ang gawa po nito ay si Solomon. Yan. Ito ay aklat na sinulat ni Haring Solomon during the time na siya ay naging hari ng Israel. Ano po?
Okay, sa pamamagatan po natin ngayong hapon ng ating pag-aaral, choosing His way. Choosing His way. Ang pagpili sa kanyang mga daan. O pagpili sa kanyang daan. Choosing His way. So, at isang nakakatuwang bagay na ang mga tao ay madalas na ang kanilang mga iniisip sa buhay ay iba naman din sa kanilang mga ikinikilos at nilalakaran. No? At madali tayong magsalita, subalit ito ay pinakikita sa ating mga ikinikilos, no? Yung ating mga sinasabi. So, ang isang tao ay maaaring sabihin na siya ay nagtitiwala sa ating Panginoon, ngunit sa kanilang mga ginagawa o sa kanilang buhay, ay ito ay nagpapakita na sila ay kabaligtaran doon sa kanilang ng kanilang buhay, ang kanilang mga sinasabi. So, we must choose His way, the way of trusting God. Okay, number 1, trusting God is obeying His word. Trusting God is obeying His word. So, ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang mga salita. At yan po ay makikita natin sa mga talatang ating binasa mula po sa verses number 1 hanggang verse number 4. Ang sabi po dyan, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of thy days, and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man." So number 1, trusting God is obeying His word. So ang pagsunod, pagtatima sa kautusan ng ating Panginoon, ito ay nangangahulugan ng ating pagpapasakop, no? Pagka tayo ay nagtitiwala, no, sa Kanyang mga salita at ginagawa natin ang Kanyang mga kautusan. Alam niyo po ba, ang kagandahan dito sa buhay ng isang mananampalataya, so kanina tutuwa tayo dun sa umawit kanina na count your blessing, no? So ang blessing ng Lord ay hindi natin kayang bilangin ng ating mga daliri. Amen. So yung Kanyang kabutihan, kahit isama pa natin ang ating mga paa, so kulang, ibig sabihin hindi sapat na kung ating bibilangin ang kabutihan ng Diyos ay hindi mauubos, sabi doon sa awit ng kanina ni Brother Jacob and Brother Jerry, no? So totoo po yun. Ganun din sa Kanyang salita, na pagka pala tayo sumusunod sa Kanyang mga kautusan ay may mga pagpapala sa ating buhay. Amen. So anong pagpapala ang idudulot ng ating pagsunod? Unang-una, makikita natin po dyan sa verse number 2, "For length of days and long life and peace shall they add to thee." Ayun. So anong sabi po doon? Pahabain ang mga araw, no, ng ating buhay at kapayapaan ang idadagdag ng Diyos sa Kanyang mga anak. Amen? Amen. So may kinalaman pala ang pagsunod ng isang mananampalataya ng anak ng Diyos, no, sa Kanyang buhay, no? Ibig sabihin ay humahaba pala ang buhay natin sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. At kung ating babaligtarin, kung tayo susuway at hindi susunod, imbis na ang sabi ng Biblia, hahaba, ano mangyayari? Iiksip ang buhay. So, ganun pala. So, ngayon, nalaman natin na ang pagsunod pala sa salita ng Diyos ay may pagpapalang pangako. Ano yan? Pahahabain ang buhay ng isang mananampalataya na sumusunod, nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Amen.
So, dalawang bagay ang nagpapahaba ng ating buhay. So, una, no, ang pangako sa mga bata, yan yung mga memory verse nila, Brother Josh, Brother Jacob, si Brandon, no? Ang karamihan, pag sumusunod ang bata, nire-respeto niya ang kanyang parents, kaya sumusunod, anong sabi doon? Pahahabain ang buhay. Pagka tayo respeto sa ating mga magulang, tayo sumusunod, so pahabain. At gano'n naman din, hindi lang pala bata ang may pangako, maging tayong mga matatanda na, may edad na, magulang na, no? Mga, may mga pamilya na. So at ang sikreto pala, ganun din kung paano sinusunod, ginagalang ng bata ang kanilang mga parent, biologically, at sa atin naman mga matatanda, no, spiritually, pinahahaba ang ating buhay. Kaya, kaya alam niyo, minsan, pagka ang buhay ng isang mananampalataya ay dumadaan sa pagsubok, lalo na kung siya ay nagtatapat, no, sa gawain ng Panginoon, siya ay titiwala. So, dinadagdagan ng Diyos ang mga pagpapala habang siya ay nabubuhay dito sa lupa. So, ang great example po niyan ay ang buhay ni Job. No? Si Job ay sa mga panahon na siya ay puno ng pagpapala, no? Ay naroroon ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon until such time na ang mga pagpapalang material ngayon ay nawalang lahat. Halos sabay-sabay. Kaya makikita natin na paano nanindigan, paano nanampalataya, nagtiwala si Job sa salita ng ating Panginoon ay higit doon sa kanyang pagpapalang tinanggap nung siya ay nasa kasaganaan ay doble pa, sabi ng Biblia. Bakit? Sapagkat natutunan niyang magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. Amen? Amen. At ang mahirap nga lang po noon ay yung asawa ni Job ay hindi mananampalataya, no? Marahil ay nag-profess na tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay, kaya lang dumating ang pagkakataon na ang kanyang misis ay hindi lumagok sa kanyang buhay pananampalataya. So, at nung dumating ang pagsubok ay hindi kinaya ng kanyang may bahay. At ang payo ng kanyang misis kay Job ay, Job, sumpain mo na ang Diyos mo sapagkat tayo naghihirap na. No? So, nakita nyo, pagka tayo hindi naging malago, madali tayong gamitin ni Satanas, no? Sa kanyang mga tinatawag na taktika. So, tayo magkakasala, tayo mahuhulog sa puso, no? Kaya ang isang hindi malagong Kristiyano, unang-una, kulang ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. At pangalawa, hirap siyang sumunod sa utos ng Diyos. Kaya ang ating binasa, number 1, first in God is obeying His word. Kaya sa ating bilang anak ng Diyos, mahalaga na tayo sanayin natin ang ating mga puso na magtiwala sa Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay, no? Sabi ko nga, ang problema, ang kahirapan, hindi siya mawawala. Kahit na ikaw anak na ng Diyos, kahit ikaw ay may buhay na walang hanggan, kahit ikaw ay patungo na namin, pero hanggat nandito ka sa lupa, meron ka pa rin mararanasan ng mga pagtitiis, kahirapan. Kaya ang isang mananampalataya, hindi lang siya naglilingkod sa mga panahon na siya ay maluwag, sa mga panahon na siya ay malakas, sa mga panahon na siya ay puno ng pagpapala, kundi dapat maging sa mga panahon na mahirap maglingkod. Lalo na itong time natin. Ang panahon natin ito, tayo nasa panahon ng Laodicean Church. So, kung inyong narinig ang pangangaral ng ating pastor, ang Laodicean Church ay isa sa present church sa panahon natin na may mga kahit church malamig ang puso. No? Mahirap kilusin ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Malamig. At ang isang malamig ay hindi
lalo na sa may buhay, hindi normal ang buhay ka pero malamig ka. Alam niyo ba yun? Right. Abnormal ang temperatura ng iyong katawan. Baka ikaw ay biglang mag-collapse o sumakit ang iyong ulo. Bakit? Kasi hindi normal sa isang buhay na malamig. Tama po ba? Right. Yan. So, dahil ang isang buhay, mainit. No? Bakit? Sapagkat meron siyang dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kaya tayong mga mananampalataya ay matuto tayong magtiwala, matuto tayong sumunod, at higit sa lahat ay angkinin natin, no, yung kanyang pangako. So, verse number 4, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. So, ang mangyayari, pagka tayo nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon at pinahahaba ang buhay ng isang mananampalataya, magkakaroon daw tayo ng sabi ng verse number 4, ng Favor. mabuting kaunawaan. Ibig sabihin, tama, maayos na desisyon, no? At i-bless ng Lord anumang bagay na ating ginagawa sa buhay. Bakit? Sabi dito, nang sa gayon tayo ay magkamit, no? At sabi niyan, na tayo ay salitang favor, sabi niya, makasumpong tayo ng kabutihan sa harap ng Diyos, no? At tayo magkakaroon ng mabuting kaunawaan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Kaya, so alam niyo pagka ating prioritize ang Diyos, no? So yung mga tao na minsan hindi tayo naintindihan, hindi tayo mapakisamahan, darating ang time doon sa pagsunod mo sa kanyang salita, kikilusin ng Diyos yan. Yung mga puso na yan, na dating nagpa-persecute sa'yo, dating nagsasalita ng hindi maganda, darating ang time, yan ay kikilusin ng Diyos. No? Basta makita lang sa buhay natin na tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon. So number 2, only that, trusting God is applying His Word to life. Trusting God is applying His Word to life. So makikita naman po natin yan sa verse number 5. Verse number 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. And verse number 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, ang magtiwala sa Diyos, at ito ay kanyang Applying His words to God. siya, wala niya ito internet. Meron po, meron. Hello. Meron po, Hello. Okay. So, ang sabi po dyan, no? Sa verse number 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, ano yung salitang acknowledge Him? Acknowledge Him. Acknowledge Him. Acknowledge. Kilalanin siya. Unahin siya. Kinikilala mo, tinatanggap mo, no? So, yun ang salitang acknowledge. Ibig sabihin, sa lahat ng iyong gagawin, in all thy ways, pag sinabing all, kasama ba ang ating pamilya doon? Right, amen. Yes. All the way. Kasama ba sa ating trabaho? Amen. Kasama rin. Amen. Ibig sabihin, sa lahat ng aspekto ng ating buhay, sa ating mga desisyon, mahalaga na kilalanin mo, no? Pag sinabing kilalanin, kaya ilagay mo sa kanyang mga kamay. Ayan. Ilagay mo sa kanyang kamay ang iyong mga plano. No? So, Lord, gagawin mo po ako sa aking desisyon. Kung ito po ay makabubuti, hindi lang para sa aking sarili, kundi makabubuti para sa kapakanan ng lahat. So, anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin ay tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na magpakumbaba.
humbleness. Kasi pag hindi na natin kailangan ang pagsangguni, ang panalangin, no? Ang paghingi ng panalangin sa Diyos, lumalabas na tayo ay Malaki. marunong na. May mataas. May So dahil na sinabi sa verse number 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not. Lean not. Yan. Huwag kang magtitiwala, huwag kang masyadong palagay, huwag kang maging tawag dito, huwag mong pangunahan ng Panginoon. So ang tao ay may likas na pagiging matalino. So kahit hindi nakagraduate, matalino pa rin. Alam mo naman? Yung minsan, meron kasi nagsabi, pero mas marami pa siyang alam sa'yo. Right. No? Kahit hindi siya nag-aral, no? Pero pagka nagsalita, akala mo, nag-aral, di ba? Right. Bakit? Kasi likas nga po sa atin ang pagiging mayabang. Matalino. Ayan. Likas sa atin ang pagiging magturo. Likas sa atin ang magdikta. Ayan. So, ako ang tama, ako masusunod, no? So, nature po natin 'yon, no? At yan ay nagsimula, no? Nung ang ating ninuno na si Adan ay nagkasala, doon tayo nagkaroon ng kayabangan. At alam niyo sino ang Diyos ng kayabangan? Satanas. Si Satanas, ayan. Alam niyo Right. Okay. Diyos ng kayabangan, no? Si Satanas. Kaya pag hindi tayo sumasangguni, hindi natin kinikilala ang Diyos sa ating mga desisyon, sa ating mga buhay, lalo na tayo Kristiyano, lumalabas na mas marunong pa tayo sa Diyos. Amen. No? So kanina, preaching ni Pastor, medyo mabigat nung hapon. No? Na ang pagre-rebelde raw, ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos ay isang uri ng pagre-rebelde, at ito ay isang uri ng pangkukulang. Kaya, nakita nyo? No? Yung pagka tayo hindi sumusunod, yung pala yung pagpapakita na nagre-rebelde ka. Kaya mabigat po ang rebellion sa mga mananampalataya. At ang rebellion ay makikita natin during the Israelites, nung sila ay nililid sa Promised Land, di ba, si Korah, yung pangalan doon, Korah, na laging kumukontra kay Moses. So, isang araw, anong ginawa ng Panginoon? Dahil sa kanilang pag-rebelde, pinapili sila ni Moses, yung gustong sumunod o sumamba sa tunay na Diyos dito sa kaliwa. At yung ayaw naman tanggapin ang utos ng Diyos at gustong maglingkod sa ibang Diyos doon sa gawing kanan. At alam mo nangyari? Nabiyak ang lupa, nabuksan ang impyerno. Nahulog sila doon, literal. No? Talagang impyerno, diretso. Kaya ang rebellion ay napakabigat na salita sapagkat ito ay isang pagsuway, tahasang pagsuway sa ating Panginoon. At ang sabi dyan, trusting God is applying His word to life. So maganda na tayo ay sumungguni, tayo ay lumapit, tayo kumilala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ay isang uri ng pagpapasako. No? Kaya yan ang sinabi sa kanyang mga salita. And number 3, trusting God requires a humble attitude. Trusting God requires a humble attitude. So, ang magtiwala raw sa Diyos ay nangangailangan ng isang ugali na may pagpakumbaba. Okay? Sabihin nyo nga po, humble attitude. Humble attitude. Ayan, isang uri o pag-uugali ng isang mananampalataya na may pagpapakumbaba. So, in the first place, bakit hindi na kailangan natin magpakumbaba? No? Bakit kinakailangan natin? Kasi yun ang requirements eh. Yun ang kailangan sa ministry. Kinakailangan meron tayong pusong
magpakumbaba. Dahil sabi dito sa verse number 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Verse number 8, it shall be health to thy neighbor and marrow to thy bones. So, pagka pala tayo ay marunong magpakumbaba, sabi diyan sa verse 7, no, ay magkakaroon tayo na takot sa Diyos at lalayuan natin ang masama. So, nakita nyo. So, hindi ibig sabihin matapang tayo, kaya natin harapin ang masama. Kundi pagka pala tayo ay mapagpakumbaba, nilalayuan natin ang masama. Ayan. So, alam niyo ba yung istorya ng isang taong matapang, no, at walang pagpapakumbaba? So, isang araw ay dahil siya ay matapang, walang kinatatakutan, no, ay talagang iwas ang kanyang mga kapitbahay, no, dahil talagang matapang at walang sinasantok, no? At isang araw dahil siya ay matapang harapin yung kapwa matapang, o parehas silang matapang, alam niyo nangyari, no? Ay may isang bagay silang napagkasunduan, no? Sige, kung talagang matapang ka, humarap ka dito sa akin. At alam niyo kung ano yung kanilang pinagharapan? Bote. Yan, ng Hinebra. Yan, bote ng serbesa. Matapang ka pala, uminom ka. Kaya, kaya alam niyo, ang isang matapang hindi lahat ng bagay kinakailangan matapang ka. So, kinakailangan ay meron kang puso na mapagpakumbaba. Dahil pag nagpakumbaba ka, lalayuan mo na lang. At mahirap dahil pagka parehas kayong matapang, mahuhulog ka lang din sa tukso. Mahuhulog ka lang sa pagkakasala. Kaya yung humbleness ay napakahalaga sa buhay po natin. Maging ang inyong preacher. No? Sabi ko nga ay hindi pa ako anghel. Kamukha niyo rin ako, no? Na nagagalit. Kamukha niyo rin ako na naiinis. Kamukha niyo rin ako na naiingamot. Kamukha niyo rin ako na napapagod. So, kami rin ay nagkakamali. No? Kaya napakahalaga na meron tayong puso na ng pagpapakumbaba. Meron tayong ang mga kapatiran, ang ating mga may bahay ay handang manalangin, ang ating church. No? Kaya napakahalaga ng prayer. Bakit? Pagka once na ang mananampalataya ay may pagpapakumbaba, so doon ka tinetes. No? May mga taong inilalagay sa harapan mo na matatapang. Alam mo yun? No? At susubukin ka. No? Kaya trusting God requires humble attitude. Ito palang gusto ng Panginoon at pagka tayo ay mayroong tinatawag na pagpapakumbaba, sabi diyan, bukod sa malalayuan natin ang masama, katatakutan natin ng Panginoon, sabi dito, may benefits pagka tayo ay marunong magpakumbaba. Verse number 8, it shall be health to thy neighbor and marrow to thy bones. Amen? Amen. So may benefits pagka tayo pala marunong magpakumbaba, no? At tayo ay may takot sa Diyos. Ano yan? Yung kalusugan mo. Pag sinabing help to thy neighbor, yun ay kalusugan po natin. Kalusugan ng isang mananampalataya. Kaya pala pagka tayo ay may takot sa Diyos, nilalayuan natin ang masama, ang nangyayari, pinalulusog ng Diyos ang ating pangangatawan. At sabi yan, and marrow to thy bones. Alam niyo ba marrow? Pag kayo kumakain ng ang tawag ito, yung buto-buto. Anong tawag doon? Anong lupo yun? Bulalo ba? Bulalo. Yung pinataktak mo yung buto. Yung utak. Ayun, marrow to thy bones. So, lulusog, sisigla, lalakas. No? Kaya ang isang mapagkumbabang mananampalataya, anak ng Diyos, ay mayroon palang malusog, no? Nakaluluwa, malusog na pangangatawan, physically and spiritually. Amen? Amen.
Kaya nakakatuwa, yung may mga sa ating church dito sa Pilipinas, yung mga senior, nakakatuwa, hindi lang sila umaga nakakadalo. Pati hapon, nakakadalo sila. Ang iba, may tukod pa eh. No? So may tukod. Kaya yung mga senior na mananampalataya, talagang hindi matatawaran bakit andun yung kanilang humble kagawain ng Panginoon. So, meron naman mga iba ay hindi humbleness, humbugness. Alam mo yun? No? Na minsan ginagamit ang kanilang pagiging senior na matanda na ako, di ko na kaya na pumunta ng gawain. So, may magagawa ka pa. No? Hanggat may lakas ka pa, kaya mo pang lumakad, kaya pang dalhin ang bukong-bukong mo. Ang bigat ng iyong katawan, i-bless ka ng Lord. Kaya alam niyo, mayroong mga nanay dito na sabi nila, natutuwa sila kahit matanda na sila, yung kanilang mga paan, ilalakad pa nila sa gawain ng Diyos. Amen? So nakaka-bless yung mga mananampalatayang gano'n. No? At nawa, kahit na tayo matanda na, ayan, andun pa rin yung ating puso na maging mapagkumbaba sa ating Panginoon. Amen. And panghuli, number 4, so trusting God is recognizing He is the owner of all. Trusting God is recognizing He is the owner of all. So ang magtiwala sa Diyos ay pagkilala na Siya ang may-ari ng lahat. So ano yan? Yung lakas, yung karunungan, yung maging ang yung kabuhayan, no? Kilalanin natin ang Diyos ang bibigay, amen? Amen. So nakakatuwa ng mga mananampalataya na may mga paninindigan. At minsan nga ay na-example ko ang mga kapatiran dyan sa Milan. Dati pagka Sunday po ako, sila ay may mga trabaho, prayer meeting po yun. Ay nagmamadali sila kahit hindi pa tapos ang service at humihingi ng prayer na gusto nila na i-grant ng Lord na sila ay makadalo ng whole day sa kanilang pagsamba, lalo na kung ito ay Sunday. So, at ang nakakatawa po ako doon, hindi naman kami spiritual, hindi naman kami mga masasabing mga tapat, pero binless ng Lord. Bakit? May desire kayo para sa gawain ng Panginoon, kaya binless. No? At hindi po ako nangangahulugan, kami ay mga spiritual, kami ay mga perfecto, kaya sinagot ng Panginoon, kundi nanindigan, sapagkat siya may malaking puso sa ating Panginoon. No? At sabi dito sa verse number 9, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So, okay. So, verse 9, honor the Lord with thy substance, and with the first fruit of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So, dito'y makikita natin na kung kikilalanin natin ang Diyos, no? Sa ating mga resources, yun po ang binabanggit dito. Honor the Lord with thy substance. So, ano yung substance? Alam na alam, minanaiina yan. Amen. No? Ang substance po ay kwarta. Ayan, kwarta. Kwarta. Salapi. Pira. No? Ano pa? Man. Yan. Dato. So, nakakatawa. Money ang pinag-uusapan natin, no? So, nag-iiba yung lukso ng ating mga dugo pagkakilala. Yes. Diba? Pero mas maganda kung ang ating lukso ng dugo, no, ay naipapakita natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Amen. So dahil ako'y binless ng Lord, no, gusto ko naman din i-bless ang pangalan ng Panginoon. Amen. By our giving. No? So yung inaawit natin dyan, di ba? Yung pagka-giving, di ba? Na anong title nun? Cheerful Yung giving. inaawit natin dyan. Cheerful Ayan. giving. So yun po, no? Na pagka tayo nagbabalik ng ating giving sa Diyos, ito ay pagkilala
na siya ang nag-bless sa atin. No? Right, amen. So, kaya sabi doon sa reading kanina, count your blessing, name them one by one. At hindi mo mabibilang ang katapatan ng Diyos. At hindi mo rin masusukat hindi mo masusukat ang Diyos o hindi mo siya mahihigatan sa pagbibigay. Bakit? Unang-una, buhay ang kanyang ibinigay. No? So, yung ating paglilingkod, resources pa lang, hindi pa buhay. Ang Panginoon, yung mismong buhay, binigay niya para sa atin. Kaya nakita natin, di ba, na para sa katubusan ng ating kaluluwa, hindi lang hinayang ng Lord na ibigay ang kanyang buhay, hindi siya natakot na mamatay sa krus, no? Ibigay ang kanyang buhay. Bakit? Sapagkat may makikinabang. Sino yun? Ikaw at ako. Amen? Amen. So, kaya yung ating mga tinatangkilik sa buhay, ito'y paraan ng pagkilala na Lord, ang blessing na ito ay galing sa iyo, gusto kitang parangalan sa iyong katapatan. No? Kaya pagka tayo nagbibigay ng ating giving, tayo nagsasauli ng ating mga ikapo. So ano yan? Nagpapakilala yan na kinikilala mo na ang Diyos ang napaparangalan sa buhay mo. Kinikilala mo na siya ang nagbigay sa iyo unang-una ng lakas, ng talino, ng buhay, no? At ng iyong tinatangkil. So lahat yan ay galing sa Diyos. Kaya pagdating sa giving, diyan tayo minsan nasusukat no? Diyan nakikita ang ating buhay. Ano ba ang matimbang? Yung ginawa ng Diyos o yung bagay na paggugugulan mo nito. Dapat ay makita natin na ang Diyos ay magkaroon ng credit sa ating tinatangkilik. Amen? So at alam natin yan na once kinilala natin ang Lord sa ating mga resources, sabi niya sa verse 10, so shall thy barns be filled with plenty. Ang iyong baka, sabi dito, ay mapupuno ng ng bagong alak. No? So ano yung alak na yun? Hindi yung alak na iniinom ng mga lasinggero. No? Ibig sabihin alak, ito yung fruit of the vine. No? Yung ubas. No? Kasi sa mga Israelita noon, ang pagtatanim ng ubas ay isa sa kanilang resources. Kaya ito yung ginamit ng salita ng Diyos na itong katas ng ubas. No? Bakit? Kasi pagka ang ubas ay nagbunga, hindi lang isa, kundi marami. Tama ba? So ganun, pag nag-bless ang Lord, i-bless ka parang ubas. No? At ang katas, hanggang katas, mapapakinabangan mo. No? Kaya mga kapatid, choosing His way ay napakalaking benefit sa isang mananampalataya. Choosing God's way ay isang malaking benepisyo, malaking pakinabang para sa atin. Kaya ang maglingkod, no? Ang magbigay ng buhay, magbigay ng panahon, ng oras, ng lakas, ng talino, even our resources, hindi sayang eh. Bakit? Sabi ng Panginoon, ikaw ang magbe-benefit. So minsan pag nagbigay ka, iniisip ng tao, siya ang walan eh. Dahil nagbigay siya. Pero sa mananampalataya, sa isang anak ng Diyos, pag siya ang nagbigay, siya ang nagkaroon. Alam niyo ba yan? Sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. So, kaya huwag tayong lalayo sa daan na pinapipili sa ating Diyos, choosing His way. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y mananalangin ha. So, let us pray, mga kapatid. Dakilang Diyos, muli po kami na nagpapasalamat ngayong hapon na kami po ay muling nakarinig ng inyong mga salita na naging hamon sa bawat isa. Makita po namin, O Diyos, na ang aming dinalakaran ay inyong kalooban, Panginoon. At salamat po Diyos sa mga salita nito na naitala sa Biblia ni Haring Solomon, Panginoon, sapagkat siya po ang taong nabuhay sa mundo, bukod langit, na puno ng talino, Panginoon. At yun naman din po ang nais mo sa inyong mga anak na kami